Isang positibong araw sa mga pumapag-ibig, may LQ, pinaasa, naka-move on at hanggang sa ngayon ay self-partnered. Welcome po ang lahat dito, pumapag-ibig ka man o hindi, dito sa Red Diaries Tagalog Love Stories YouTube channel. Isa na naman pong kasaysayan ng pag-iibigan ng ating ilalahad at naitala dito sa Red Diaries. Ang tanong, ikaw ba? Oo. Ikaw nga na nakikinig. Sino pa bang kausap ko, di ba? Naniniwala ka ba na ang isang tao ay pwedeng ma-in love sa unang sulyap or unang tingin lamang? Nako, kung hindi ka naniniwala dito, sigurado matapos mo mapakinggan ang kwento ni na Grace at ni Mencio ay baka sakali mabago yung view mo pagdating dito sa tinatawag na love at first sight. Siyempre, atin na pong pakinggan yan dito lamang sa Red Diaries, Red Diaries, sa Red Diaries, Red Diaries. Pagkalabas ni Grace sa grocery store, bit-bit ang mga pinamili niya ay bigla na lang may humarang na madungis na lalaki sa kanyang harapan. Agad itong sumenyas ng piso sa daliri nito. Sinubukan niya itong dedmahin at nagpatuloy sa paglakad pero hinarangan siya nito na tila nagmamakaawa para makahingi lamang ng limos. Bahagyang hinatak pa nito ang shoulder bag na nasa braso niya na siyang ikinairita ni Grace kaya tumakbo siya para agad makalayo sa lalaking iyon. Mabuti na lamang at walang masyadong mga tao sa daan ng mga sandaling iyon kaya walang nakakita sa kanila. Mahiyain kasi siya at hindi sanay na hinaharangan kapag siya'y naglalakad sa publiko. Pag-uwi niya ay agad siyang nagkulong sa kwarto at umupo sa harap ng kanyang lamesa. Napasilip siya sa bukas na bintana at tumingin sa kalangitan habang inaalala ang mukha ng lalaki na namamalimos sa kanya kanina. Sa itsura pa lang ng lalaking iyon na tila hindi naligo ng isang buwan dahil sa dungis ng katawan nito, pati yung suot nitong t-shirt na nabahiran na ng dumi at mangitim-ngitim ay hindi maitatanggi na isa nga itong dukha. Pero hindi naging hadlang ang kadungisang iyon para matabunan ang taglay nitong kagwapuhan. Hindi katangkaran ang lalaki. Moreno ang balat, matangos ang ilong at sa mga mata nito ay makikita ang lihim nitong kabaitan. Hindi alam ni Grace kung ano ang nararamdaman niyang iyon. Hindi siya sanay na nakikipagkaibigan kung kani-kanino lamang. Pero unang kita pa lamang niya sa lalaking iyon ay parang gusto niya itong muling makita at maging kaibigan. Ewan ba niya, ngunit may namuong plano sa kanyang isipan. Nang sumunod na mga araw, nang siya ay utusang muli ng ina niyang si Divina upang mamili sa grocery store, ay nagmadali siyang nagbihis at kinuha ang pera maging ang listahan ng mga ipabibili nito. Sa perang iyon ay kumupit siya ng 5 piso at inilagay sa kanyang bulsa para kung sakaling makita niyang muli ang lalaki ay mabibigyan niya na ito ng limos. May balak din siyang makipag-usap dito. Habang siya ay naglalakad, doon nga'y natanaw niya ang lalaking una niyang nakita na nasa tapat ng grocery. Namamalimos naman ito sa lahat ng mga taong dumaraan. Hindi nga siya binigo ng kanyang puso. Pero ang tanong, puso nga ba o utak? Hindi niya alam kung ano ang nagsabi sa kanya na muli niyang makikita ang lalaking iyon sa oras na magbalik siya sa grocery. Basta't bigla na lang niya itong naramdaman na siya namang nagdulot ng kaunting kaligayahan sa kanya. Habang nakatalikod ang lalaki, ay palihim na siyang pumasok sa grocery store at minadali ang kanyang pagbili bago pa man umalis ang lalaking iyon at magpunta sa ibang lugar para doon naman manghingi ng limos. Pagkalabas nga niya sa tindahan
ay hindi niya inaasahan ang pagtatagpo ng kanilang mga mata. Hindi talaga maipaliwanag ni Grace na parang tinamaan ng pana ang puso niya, lalo at nararamdaman niya ng sandaling iyon na parang meron na silang attachment sa isa't isa. Nagkatitigan pa nga ang dalawa. Masyado siyang matalino. Agad niyang nahulaan kung ano ang susunod na gagawin ng lalaki. Lumapit nga ito sa kanya para manghingi ng limos. Nagpakawala naman siya ng matamis na ngiti at pagkatapos ay ibinigay ang 5 piso na kinupit niya. Agad naman iyong ibinulsa ng lalaki at gumanti na lamang ng ngiti sa kanya. Doon nga'y mas lalong lumitaw ang kagwapuhan ng lalaki dahil sa matamis nitong ngiti. Sinamantala na lamang ni Grace ang pagkakataon na iyon para makausap ang lalaki. Pambungad niyang tanong, Mag-isa ka na lang ba? Oo. Bakit? Agad na sagot ng lalaki. Ang boses ng lalaking iyon ay otomatikong naging musika sa pandinig ni Grace. Lalo patuloy lumalim ang interes niya para makipagkaibigan sa lalaki. Nagugutom ka na ba? Gusto mong kumain? Pag-aaya ni Grace. Hindi tumanggi ang lalaki. Tuwang-tuwa pa nga ito dahil naka-jackpot siya ngayon. Hindi lang pera ang ibinigay sa kanya ng babaeng iyon at nilibre pa siya ng lugaw at soft drinks sa kalapit na karinderya. Habang nakaupo at kumakain silang dalawa, ay si Grace ang nagpasimula ng kanilang kwentuhan. Sorry kung medyo personal pero gusto ko lang itanong nasaan na yung mga magulang mo? Wala na. Hiwalay na sila eh. Napalunok si Grace bago tuluyang nakapagsalita. Bakit naman? Yung nanay ko sumama na sa ibang lalaki. Yung tatay ko, hindi naman kami magkasundo. Palagi niya nga sinisisi sa akin kung bakit kami naghihirap ngayon. Palagi niya ako sinusumbatan tapos sinesermonan. Kaya yun, nilayasan ko na siya. Simula nun din ako umuwi sa amin. Saan ka na ngayon natutulog? Sa iba kong mga barkada. Pero hindi naman araw-araw. Hindi naman din kasi pwede na lagi ako makikitulog sa kanila, di ba? Minsan nga tinataboy pa ako ng mga magulang nila dahil mukhang araw akong magnanakaw eh. Kaya minsan, no choice, sa lansangan na lang ako natutulog. Pero mas komportable pa ako matulog sa tabi ng daan kaysa matulog sa bahay kasama yung tatay ko eh. Hindi ko talaga siya kaya pakisamahan eh. Parang hindi anak yung turing niya sa akin. Grabe naman pala yung tatay mo. Kung hindi lang din sana masungit ang mga magulang ko, nais din kitang tulungan o kaya patuloyin sa amin. Naaawang sabi ni Grace. Ewan ba niya pero ibig niyang maluha nang marinig ang maikling kwento ng lalaking iyon. Para bang siya pa yung mas nalulungkot sa naging kalagayan nito. Hindi na kailangan. Tsaka nasanay na rin naman akong natutulog sa tabi ng daan. Ay, salamat nga pala dito sa pagkain ha. Puti ka pa may gininto ang puso. Di tulad noong ibang mga tao na ignorante sa mga palaboy na katulad ko. Gumaan ang pakiramdam ng lalaki ng mga sandaling kausap niya si Grace. Tila nakatagpo siya ng anghel sa lupa. Ngumiting humarap sa kanya si Grace at nagtanong, "May cellphone ka ba?" "Meron, kaso lobat eh. Pinapacharge ko lang ito minsan sa mga barkada ko. Kaso hindi ko naman ito maloadan dahil wala nga akong pera, kaya hindi ko na lang ginagamit."
Nasaan yung cellphone mo? Ibigay mo sa akin. Ita-charge ko sa amin tas ihahatid ko sa iyo mamaya roon sa tapat ng grocery. Tsaka loloadan na rin kita para magka-text tayo kapag wala kang ginagawa o kaya gusto mo hanggang mamayang gabi. Kung gusto mo lang naman. Ngumiti ang lalaki. Pagdakay. Oo naman. Salamat talaga sa'yo. Buti na lang nakilala kita. Ang bait mo talaga. At dinukot ng lalaki ang cellphone nito sa bulsa, sabay abot sa babae. Sige, uuwi na ako ha. Heto nga pala yung pera. Ikaw na lang magbayad mamaya pagkatapos mong kumain. Sigurado kasi nahanap na ako sa amin. Mamayang hapon ha. Kita ulit tayo para may bigay ko sa itong cellphone mo. Tumayo si Grace at iniabot ang pera sa lalaki. Saka ito kumaway ng pagpapaalam sa kanya. Ang sukli ni Grace na kanyang ipinamili kanina ang siyang ipinanlibre niya sa lalaking iyon. Hindi na rin naman siya natakot pa na baka hanapan siya ng sukli ng ina dahil ugali na niya iyon kahit noon pa man. Sa tuwing inuutusan siya na bumili ng kahit na ano ay hindi na niya ibinabalik ang sukli. Pagsapit ng hapon ay muli ngang nakipagkita si Grace sa lalaking iyon doon din sa same location. Isinauli na rin niya ang cellphone na full na ang battery. Sa pagkakataong iyon, dito na nagtanong si Grace kung ano yung pangalan ng lalaki. Ako nga pala si Nemensio. O nga no, hindi tayo nagtanungan kanina ng pangalan. Ikaw, ano pangalan mo? Mariah yung pangalan ko. Pero tawagin mo na lang akong Grace. Sige, uwi na ako Nemensio. Text na lang tayo mamayang gabi ha. Ingat ka ha. At kumaway ng pagpapaalam si Grace bago tuluyang talikuran ang lalaki. Napakasaya ng araw niyang iyon. Hindi kasi niya inaakala na kahit papaano, bahagyaman, magiging close sila agad ng ganoon kadali sa unang tingin pa lamang niya rito. Napatunayan niya sa sarili na hindi halos lahat ng estranghero ay masama at dapat pangilagan. Naiiba si Nemensio sa kanilang lahat. Isang mabait na estranghero si Nemensio. Mukha man siyang masamang tao sa paningin ng iba dahil sa kanyang kadungisan pero hindi kailanman madudungisan ng malinis niyang kalooban. Lalo pang ang sumaya si Grace ng gabing iyon habang ka-text si Nemensio. Nag-usap sila tungkol sa kanilang mga buhay-buhay pati ang kanilang mga childhood days. Halos lahat na yata ng topic ay napag-usapan nila at inabot pa nga ng 12:00 ng hating gabi habang nag-uusap pa sa cellphone. Dahil sa sobrang antok na rin ni Grace ay hindi na rin niya nareplyan ng text ni Nemensio ng mga oras na iyon. Nakatulugan na nga lang niya nang hindi niya namamalayan. Gabi-gabi na lang sa pagtulog ko, ikaw ang panaginip ko. Pag ako'y gising na, ikaw pa rin ang nasa isip. Kinabukasan ay muli silang nagkita at nagpunta sa karinderya sa palengke para ilibre ng pagkain si Nemensio. Habang kumakain ay nakikwentuhan ang dalawa. Sa tuwing makikita sila ay palaging humahaba ang kanilang usapan at para bang non-stop at hindi sila nauubusan ng topic. Palaging ganoon ang naging takbo ng friendship ni na Grace at Nemensio sa tuwing sila'y nagkikita. Sa gabi naman ay nagpapakapuyat sila para makatext lamang ang isa't isa. Hindi pa man umaabot ng 1 buwan ng kanilang pagkakakilanlan ay para bang 10 taon na nilang kilala ang isa't isa sa dami ng kanilang napag-uusapan sa halos araw-araw na ginawa ng Diyos.
Dumating ang araw ng kaarawan ni Grace. Iyon din ang araw kung kailan sinagot ng dalaga ang binata. Maniwala man sa hindi pero opisyal na silang magkarelasyon ngayon pero silang dalawa pa lamang ang nakakaalam. Nang umagang iyon ay inimbitahan ni Grace ang lahat ng kanyang mga kaibigan para dumalo sa bahay nila. Naghanda kasi ng maraming pagkain ng kanyang ina at umorder naman ng maraming dessert ang kanyang ama. Napakaraming bisita ni Grace ng umagang iyon. Hindi pa man sumasapit ang tanghalian ay paubos na nga ang kanilang handa. Kaya naman lihim na rin na nagtira ng pagkain si Grace para sa kanyang espesyal na bisita na darating mamayang hapon. Pagsapit ng hapon, dumalo naman ang mga pinsan niya na galing sa probinsya. Tinanong ng mga ito kung nasaan si Grace. Ang sagot naman ng kanyang ina ay may sinundo pa raw itong mga bisita at babalik din agad mamaya. Pagkabalik nga ni Grace sa bahay, kasama niya ang ilan sa kanyang mga kaklase noong high school. May kasama rin itong isang lalaki na bahagyang madungis ng kaunti ang kasuotan. Pinapunta niya ang lahat ng mga ito sa kusina at doon ay kanya-kanyang sumandok ng pagkain ng kanyang mga bisita. Nakangiti siya habang pinagmamasdan si Nemensyo na kumakain ng spaghetti. Nakatatlong plato ito na halatang hindi nakakain ng spaghetti sa loob ng 5 taon kaya ganoon na lamang ito kalakas kumain. Nilapitan siya ng kanyang ama at tinanong kung sino yung lalaking iyon. Sinabi naman niya na isa lang daw ito sa mga kaibigan niya at hindi na niya pinansin pa ang reaksyon ng kanyang ama. Pasadong 6:00 ng hapon nang magsiuwian na ang lahat ng mga bisita nila. Ang huling lumabas ng bahay ay si Nemensyo matapos itong magpaalam kay Grace sa loob na siyang abala naman sa paghuhugas ng mga pinggan kasama ang kanyang ina. Bago pa man makalabas ng gate si Nemensyo, hinarangan siya ng ama ni Grace na si Alberto. Kilala na kasi nito ang lahat ng mga kakilala, kabarkada at kaklase ni Grace noon. Ngayon pa lamang niya nakita si Nemensyo kaya labis ang kanyang pagtataka kung saan ito nakilala ng dalaga. Anong pangalan mo? Walang ekspresyon ang mukha na tanong ni Alberto sa binata. Nemensyo po. Matipid na tugon nito. Saan ka nakatira? Sa Santa Lucia po. Lagpas po ng tulay. Bakit po? May kakilala ka bang donito? Nagulat si Nemensyo sa narinig. Opo. Tatay ko po yun. Magkakilala ho ba kayo? Tumango lamang si Alberto habang nakatingin ng makahulugan sa binata. Ang tanging naging sagot na lamang nito, sige, makakaalis ka na. Sabay bukas ng gate ng bahay. Yumuko na lamang si Nemensyo na lumabas para magpunta sa palengke. Isinara na rin ni Alberto ang gate habang lihim na pinagmamasdan ng binata sa paglalakad nito. Kilala ni Alberto si Donito na tiga Santa Lucia dahil ito ang nakaaway niya dati nang minsang yayain siya ng inuman ng pinsan niyang si Samuel. Sa pagkakaalam niya, isang basagulero si Donito noon at minsan na rin itong nakulong matapos magnakaw ng pera at gamit sa kapitbahay nila. Katunayan, Judas ang bansag sa kanya ng mga tiga Santa Lucia dahil sa pagiging mapanganib nitong tao na palaging may nakakaaway sa tuwing malalasing. Kaya bahagyang uminit ang dugo niya sa pagtataka kung paanong nakilala ng anak niyang si Grace ang anak ng Judas na iyon. Nang gabing iyon ay pinasok ni Alberto sa kwarto si Grace at kinausap ang dalaga tungkol kay Nemensyo. Umamin ka, saan mo nakilala yung Nemensyo na bisita mo kanina?
Kapag ganoon ang tono ng boses ng kanyang ama, nagsisimula agad ang kabog sa dibdib ni Grace. Kaibigan ko po yun. Isa sa mga kaklase ko. Matagal ko na siyang kakilala, Papa. Palusot ng babae. Huwag ka na makikipagkita at makikipag-usap sa kanya. Anak pala yun nung kaaway namin dati sa Santa Lucia. Basagulero at saka adik yung tatay nun. Kaya huwag ka na makikisama sa kanya. Baka kung ano pang gawin niya sa'yo. Babae ka pa naman. Anang ama niya. Tumango na lamang siya saka yumuko habang nakaupo sa harap ng kanyang mesa. Agad ding lumabas ang ama niya at sinarado ang pintuan ng kwarto. Doon nga'y nanlumo siya. Nagsisi siya kung bakit pa niya inimbita si Nemencio kanina. Hindi niya alam kung malulungkot ba siya o maiinis sa sinabi ng ama niya sa panghuhusga kaagad sa pagkatao ni Nemencio. Alam niya sa sarili na mabait na tao si Nemencio at hindi ito katulad ng ama nitong basagulero. Pero tiyak na hindi siya paniniwalaan ng ama niya kung sasabihin pa niya iyon, kaya mas minabuti na lamang niya na wag nang magsalita para agad na makalimutan ng kanyang ama ang patungkol doon. Nalungkot ng husto si Grace. Dahil sa sinabi ng kanyang ama ay lalo lang siyang nagkaroon ng dahilan para ilihim ang relasyon nila ni Nemencio upang manatiling mapayapa ang lahat. Nang muli silang magkita ni Nemencio na mga sumunod na araw ay isinama siya ng binata sa Santa Lucia at nagtungo sa isang bahay na matatagpuan sa tabi ng ilog. Walang kagamit-gamit at kuryente sa bahay na iyon. Wala rin kahit na anong magpapatunay na may nakatira roon. Kaninong bahay ito? Tsaka bakit walang kagamit-gamit? Naitanong ni Grace sa binata pag-akyat nila sa loob ng bahay na yari sa kahoy ang hagdan. Sa butas-butas na sahig ng bahay ay makikita ang tubig na nanggagaling sa ilog. Dating bahay ito ng isa sa mga kabarkada ko. Nilisan na nila ito tsaka lumipat na sila sa kabilang bayan last week lang. Kaya dito na lang ako nanunuluyan para matulog. Pasensya na ha, medyo mainit lang dito kapag umaga, lalo kapag mataas yung sikat ng araw. Pero pag gabi naman pumipresko dito. Malaya kasi nakakapasok yung hangin sa butas-butas na bubong tsaka dyan sa mga butas ng dingding ng bahay. Paliwanag at tila nahihiyang wika ni Nemencio. Magkaharap sila ni Grace na nakaupo sa gitna ng sahig. Habang sila'y nagkakatitigan, nakaramdam ng lungkot si Grace dahil naaalala niya ang sinabi ng kanyang ama. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya ililihim ang relasyon nila ni Nemencio. Mahal na mahal niya ito at gusto niyang magkaroon sila ng maayos na pamumuhay. Hindi dapat habang buhay ay ilihim nila ang tunay na namamagitan sa kanilang dalawa dahil tiyak na hindi sila liligaya roon pagdating ng araw, kaya labis itong ikinalulungkot ni Grace. Hanggang sa mapansin ng binata ang pagtulo ng mga luha ni Grace sa mga mata. Inusog niya ang sarili sa harap ng dalaga at pinunasan sa pamamagitan ng kanyang kamay ang mga luha nito. Uy, anong problema? Bakit umiiyak ka? Pagtatakang tanong sa kanya ng binata. Maya-maya ay napayakap si Grace dito at sinabi nito ang lahat. Nalaman kasi ng papa ko na ikaw pala yung anak ng lalaki na kaaway niya dati na si Donito daw yung pangalan. At ituloy ang tingin niya sa'yo. Adik. Dahil adik din daw yung ama mo. Na-mention nahihiya tuloy ako sa'yo. Hindi ko alam kung paano kita mapaliligaya kung mananatiling ganito ang relasyon natin. Hindi naman pwedeng habang buhay ay ililihim natin ito. Hindi ako liligaya kapag ganoon. Ang gusto ko,
alam ng mga magulang natin na may relasyon tayo para wala nang dapat ilihim pa. Pero mukhang malabong mangyari yun eh. At muling bumuhos ang mga luha niya at hindi na niya nagawang ipagpatuloy pa ang sasabihin niya. Gumanti naman ng yakap ang binata at hinagod-hagod pa ang likod ng babae. Natulala si Nemensyo habang iniisip ang sinabi ng dalaga. Ramdam niya ang nararamdaman nito, kaya maging siya ay nanlumo dahil na-realize niya na hindi nila maaaring itago sa mahabang panahon ng relasyon nila dahil hindi nga naman sila liligaya sa ganoong sitwasyon. Pinatahan na lamang ni Nemensyo ang dalaga. Ngunit dahil ayaw pa rin tumigil ni Grace sa kakaiyak, ay hinalikan na lamang niya ito sa labi. Nanatiling ganoon ang posisyon nila sa loob ng ilang minuto. At doon nagsimula ang isang bagay na mas lalong magpapalala sa sitwasyon nilang dalawa. Sa pagtakbo ng oras, unti-unting kumupas, ang dating wagas ay magwawakas. 4 weeks later. Habang kumakain si Grace ng tanghalian kasama ng mga magulang niya, ay bigla na lamang siyang naduwal. Agad siyang tumayo sa hapagkainan at nagpunta sa lababo at doon sumuka. Nagkatinginan ng ama't ina niya. Nitong huling mga linggo ay napansin nilang parang may ibang ikinikilos ang kanilang anak na para bang may nararamdaman o may sakit ito. Nang dalhin nila sa ospital ang dalaga kinahapunan matapos nitong makaramdam ng pagkahilo ay napag-alaman nilang buntis pala ang dalaga. Parang binagsakan ng langit ang mga magulang ni Grace sa natuklasan. Pagkauwi nga nila, nangangatal sa galit ang mga ito, lalo na ang kanyang ama. Umamin ka! Sino ang ama ng batang dinadala mo? Galit na tanong ni Alberto. Hindi makasagot si Grace na nakaupo lamang sa sofa habang nakayuko at patuloy sa pag-iyak. Pakiramdam niya'y ito na ang katapusan ng relasyon nila ni Nemensyo. Anak, paano ka nabuntis? Sino nakabuntis sa'yo? Bakit hindi ka magsalita? Tinatanong ka na namin, sumagot ka naman. Mangiyak-ngiyak na sabi ng kanyang ina na labis na hindi matanggap ang nangyari. Si Nemensyo ba? Ha? Si Nemensyo ba ang nakabuntis sa'yo? Bigla ay sabi ng ama. Bahagyang nagulat si Grace sa narinig. Mas lalong kumabog ang dibdib niya dahil tila nahulaan na ng kanyang ama kung ano ang nilalaman ng isip niya. Sabihin mo, si Nemensyo ba? Yung anak ng Judas sa Santa Lucia? Nang hindi pa nagsalita si Grace, ay sinigawan na niya ang dalaga. Si Nemensyo ba? Opo, itay! Si Nemensyo po! Siya ang ama nito! Napahagulgol na lamang ng iyak si Grace matapos niyang sabihin iyon. Sa labis na galit ni Alberto ay pinagsusuntok niya ang pader sabay ng malulutong na mura at malakas na sigaw. Bahagyang nangilid din ang mga luha niya dahil sa masaklap na katotohanang hindi niya matanggap. Sino yung Nemensyo na yun? Kunot noong tanong ni Divina sa lalaki. Anak siya ni Donito. Yung basagulero. Yung tiga Santa Lucia. Masamang tao yon. Masamang tao yon, Divina. Siya yung taong muntik na akong saksakin nung nagkainuman kami sa bahay ng pinsan ko. Pasigaw na tugon ni Alberto. Paano nakilala ni Grace yung anak ng taong sinasabi mo?
Pagtatakang tanong ni Divina. Ewan ko ba dyan sa anak mo? Kung kani-kanino nakikipagkilala, kaya yan ang napapala na kalandian yan. Halos napaiyak si Grace sa sinabi ng ama niya. Sa sama ng loob niya ay tumayo siya sa kinauupuan at nagpunta sa kwarto para magkulong. Doon niya ibinuhos ang natitirang mga luha niya. Samot-saring problema at alalahanin ang naglalaro sa isipan niya. Hindi niya alam kung paano pa siya mabubuhay sa sitwasyong kinalalagyan niya ngayon. Nang gabing iyon, tinext niya si Nemensio at sinabi nito na alam na ng kanyang mga magulang na buntis siya. Nang mabasa nga din iyon ng lalaki ay labis din siyang nagulat at nawala ang antok niya dahil sa text message ng babae. Inisip niya kung paano nila bubuhayin ang bata kung hindi man lang siya pwedeng tumapak sa bahay ni na Grace dahil tiyak na ipagtatabuyan lamang siya ng mga magulang nito, lalo at alam na nga nila na siya ay anak ng isang basagolero at magnanakaw. Parehong nalunod sa depresyon sina Grace at Nemensio ng mga oras na iyon habang iniisip kung paano nila malalagpasan yung pagsubok sa kanilang buhay. Kinabukasan, pinuntahan ni Grace ang bahay na malapit sa ilog na tinutuluyan ni Nemensio sa Santa Lucia. Subalit pag-akyat niya doon ay walang tao. Tinext niya ang binata pero hindi ito sumasagot. Sinubukan pa niya itong tawagan pero out of coverage area na. Napaupo siya sa gitna ng sahig ng bahay na iyon at muling napahagulgol ng iyak. Malinaw na tinakasan siya ni Nemensio. Hindi lalo ito natanggap ni Grace. Labis niyang minahal ang lalaki at masakit para sa kanya ang ginawa nitong pag-iwan ng walang paalam. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil pakiramdam niya ay parang dinurog ang kanyang puso. Tiyak na lalo siyang pagagalitan ng mga magulang niya, lalo pag nalaman na ng mga ito na tinakasan siya ng lalaki. Nakaupo si Grace sa isang mahabang upuan sa park ng hapon na iyon habang karga-karga ang kanyang anak na lalaki. Nalampasan na niya ang labis na depresyong dinaanan niya noong nakaraang taon. Tanggap na rin ng mga magulang niya ang lahat ng mga nagdaan. Pero hindi na siya naging masayahing tao mula nang iwan siya ni Nemensio. Isang taon na rin itong hindi nagpapakita sa kanya. Nawawala na rin siya ng pag-asa na lumaking may ama ang kanyang anak. Yumuko siya at pinagmasdan ng sanggol. Napapangiti siya ng kaunti sa tuwing masisilayan niya ang malaanghel na mukha nito. Iyon na lamang ang pamamaraan ni Grace para kahit papaano'y kusang gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi, kahit hindi na ito kasing tamis ng dati niyang mga ngiti. Walang ano-ano. Grace. Isang pamilyar na tinig ang umagaw sa kanyang atensyon. Nang lingunin niya ang pinanggagalingan ng tinig, nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang si Nemensio ang naroroot nakatayo sa hindi kalayuan at masaya itong nakatingin sa kanya. Tumayo siya para sana lapitan ng lalaki pero ito na ang kusang lumapit sa kanya saka siya nito hinalikan sa noo. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Pinagmasdan niya si Nemensio mula ulo hanggang paa at ibang-iba na ito ngayon. Disente na ang pananamit, malinis na ring tignan na para bang manager na sa isang malaking kumpanya. Nemensio, bakit ngayon ka lang? Ang tagal ko naghintay sa iyo. Akala ko tinakasan mo na ako. At hindi na naipagpatuloy ni Grace ang sasabihin at napasandal na rin sa dibdib ni Nemensio.
Hinagot-hagod ng lalaki ang kanyang likod, saka ito malapitang tumitig sa mga mata niya. Pasensya ka na, Grace. Pasensya na kung matagal akong nawala at hindi ako nagpaalam. Bakit? Ano ba nangyari? Saan ka ba nagpunta kasi? Maluha-luhang tanong ni Grace sa lalaki. Di na nga nito napigilan ang pagpatak ng kaunting mga luha dahil sa labis na kaligayahan sa pagbabalik ni Nemencio sa kanyang buhay. Noong nag-text ka na buntis ka, natakot ako ng sobra. Inisip ko yung magiging reaksyon ng mga magulang mo kapag nalaman nila na ako yung ama ng pinagbubuntis mo. Ayoko rin naman na humarap sa mga magulang mo sa ayos kong iyon kaya hindi ko na sinabi sa iyo yung pagtakas ko para makapaghanap ng matinong trabaho. Natakot din akong ipangako sa iyo. Ipangako sa iyo ito noon dahil baka hindi ko magawa dahil mahina yung loob ko eh. Nang makahanap na ako ng trabaho sa malalayong lugar, nangako ako sa sarili ko na pagbalik ko ay kaya ko nang buhayin yung magiging pamilya ko. Kaya nagsikap ako ng husto. Kung ano-ano trabaho at sideline yung pinasok ko para makaipon lang. Kaya ngayon may sapat na akong pera. Handa ko nang harapin kahit mga magulang mo. Nakangiting wika ni Nemencio sa babae at muli niya itong hinalikan sa noo. Pumutok ang kaligayahan ni Grace at sumabog sa buo niyang katauhan. Sa isang iglap lang ay nagbalik ang dati niyang kaligayahan at muling gumuhit ang dati nitong ngiti na kay tamis. Ngayon lang niya nalaman na may maganda palang rason ng lalaki kung bakit ito umalis nang walang paalam. Ibang-iba ka na ngayon, Nemencio. Akala ko nung una, isa kang balikbayan. Ang laki na ng pinagbago mo. At halos hindi mabitawan ng tingin ni Grace ang bagong Nemencio na kaharap niya ngayon. Natawa lang ang lalaki. Hanggang sa napansin na nga niya ang karga-kargang sanggol ng babae. Napatitig siya rito ng matagal sa kamuling gumuhit ang matamis na ngiti ng kanyang mga labi. Ito ba yung anak natin? Oo, si Baby Troy. Masiglang sagot ni Grace. Ang cute! Manang-mana sa akin ah. Sabay tawa ng lalaki at tinaplos-saplos ang makinis at malambot na pisngi ng sanggol. Hindi sila nagtagal sa park at sabay silang umuwi na dalawa sa tahanan ng babae. Handa na ngang iharap at maipagmalaki ni Grace sa mga magulang niya ang lalaki. Patutunayan naman ni Nemencio sa mga magulang ng babae, lalong-lalo na sa ama nitong si Alberto, na isa talaga siyang mabuting lalaki at hindi kailanman tutularan ng bisyo at ang naging magulong buhay na meron ang ama niyang si Donito. Sasayaw sa kulog at ulan, ikutin ang tala at buwan, habang tayo ay naliligaw. Pakinggan ng puso, wag nang bibitaw, wag nang magtago-taguan. Pag si Draven Black talaga ang gumawa ng mga stories natin, mala teleserye ang datingan. Medyo natuwa lang talaga ako nung umpisa. Actually guys, kapag nire-record kasi namin ito, first time ko din po talagang mabasa ito. As in, take one. As in, ito na yun. Pinasa sa akin at hindi ko na pini-preview kasi expected ko na pag syempre binibigay, fino-forward na sa akin, ready for recording, ay ano yon, okay na. Si good as okay na siya. So, medyo nung umpisa, talagang aminado rin ako sa kwento na akala ko may ibang mangyayari or parang accessory lamang at hindi main character yung pulubi, di ba? Nakala ko doon sa grocery store meron din siyang iba, si Grace, meron siyang ibang kakasalubong, mga ganyan. Tapos parang ganon. Pero yun nga pala, the twist though, ito nga talaga. Kaya sabi ko nga sa inyo guys, talagang dapat pakinggan nyo rin at sa ganon ay masundan ninyo yung ating kung ano ba at saan kuhugutin yung ating pang-extra ngayon dito sa ating kwentuhan. Ito po yung sinasabi natin kasi pagdating sa pag-iibigan,
maraming possibilities di ba? Hindi naman natin kasi pwedeng ikahon na porke maka-groupmate kayo, porke kasama mo sa trabaho, porke alam mo yon, matagal na kayo mag-best friends at sinubukan nyo lamang na maging mag-on, mag-boyfriend and girlfriend, kumbaga ni-level up yung inyong relationship, ay yun yung mga nagkiklik. Meron din kasi talaga guys na mula sa strangers, tapos naging magkaibigan, tapos naging sila talaga as in forever. Ang masaklap lang talaga, alisin na lamang natin yung negativity na parang naging, yun nga, from strangers to strangers again. Ang hirap nung ganun guys pero doon nga sa unang tanong natin kung ikaw ba ay naniniwala talaga sa love at first sight. Kasi kung ako guys ang tatanungin dito mas naniniwala ako sa like at first sight. Kasi this is just me guys Hindi ko kayo pine-persuade or ini-influence pagdating sa mga paniniwala sa mga love na katulad nito. Kasi ako mas more on instant physical attraction kasi kapag sinabi mo na like at first sight parang wala pa naman kasi doon talaga yung parang ay gusto ko na siya. Pero depende kasi po ito guys sa mga tao. Hindi ko kinakahon yung idea na ay hindi totoo yan. Kasi sa ibang tao pwedeng sabihin nilang love at first sight talaga yon. Mula dun sa unang pakikita katulad ng nangyari po kina Grace at Nemencio, naging forever at yun nga nagkaroon pa ng bunga, di ba? Na pwedeng sabi nga nila ang love at first sight pwedeng totoo, pwede ring hindi. Basta depende po talaga ito sa tao. Depende po sa nararamdaman mo. Depende sa ibinubulong ng utak mo. Depende sa paniniwala mo. Diba? Ang salitang love kasi masyadong mabigat guys Kaya dapat kapag sigurado ka o kaya ibibigay mo na yung love na sinasabi mong ito, dapat sigurado ka. Diba? Sigurado ka na dapat maiparamdam mo rin ito doon sa tao na sinasabi mong na love at first sight ka. Pero mas okay pa rin talaga na kahit papano idaan pa rin ito sa tamang proseso para malaman talaga ninyo kung magtatagal yung pagmamahalan na iyan. Kumbaga sa tamang paraan, sa totoong paraan, sa patas na paraan. Sa paraan na alam mong tama. Diba? Siguro dito din sa akda ni Draven Black na ito guys, nais din niyang iparating yung mensahe na minsan wag tayong magdedwell or magre-rely lang o maglilin, sabi natin ganun, sa kung ano lang yung panlabas na kaanyuan. Diba? Na parang minsan kasi pag sinabi mo katulad nun, diba? Talagang in-instill niya agad dun sa pinakaunang part na pulubi, lilimos lang. Kaya talagang alam naman natin kahit sa mga social experiments kapag may nakita kang pulubi, parang bukod sa pandidirihan kung hindi man, iiwasan mo talaga. Pero diba, ito nga yung sinasabi natin. Tapos dito rin maipapasok natin yung isang part ng story na nahusgahan ng buong pagkatao ni Nemencio dahil doon sa background o doon sa naging history ng ama ni Grace at yung ama ni Nemencio. Diba? Na siguro hindi rin natin masisisi talaga yung tatay ito si Alberto, tatay ni Grace, dahil naniniwala siya dun sa kung ano yung puno, siya ring bunga. Di ba may mga ganon? Pero tama lang ang ginawa ni Nemencio na kanyang patunayan kung sakali mang may nakikinig din po sa atin na mga Nemencio na katulad po sa in real life talaga, na kailangan mong patunayan talaga sa mga magulang ng babae na kayang-kaya mong panindigan ang lahat ng mga nangyari sa relationship ninyo at kayang-kaya mong buhayin at hingiin yung kamay ng babae doon sa mga magulang niya. Kumbaga parang patunayan mo na makakapag-provide ka nang hindi kayo sasandal at hingi ng tulong sa kahit na sino. Diba? Para mas maging tiwala sila, para mas ma-prove mo yung sarili nila, para nang sa ganun ay maging malaya at maging maayos naman yung pagsasama. Diba? Ito po yung sabi nga natin guys, minsan gusto ko rin talaga magbigay ng mga ganitong klase mga i-open yung ganitong klase mga usapin dito sa Red Diaries, sa mga love stories natin, dahil syempre kahit ako naman guys, hindi naman kasi ako AI hindi naman po ako robot, sabi ko sa inyo. Naramdaman ko rin, naranasan ko rin po lahat ng yan. Itong sinasabi ko ay base din po sa mga naranasan o base din sa mga kung saan ako nanggaling noon. Diba? Na sabi nga nila talagang huhusgahan ka. Anong trabaho mo? Sino ka? Sino yung tatay mo? Napakaliit ng mundo talaga paminsan sa mga ganitong klase mga tanong. Pero sabi nga natin,
hayaan na natin kung ano man yung panghuhusga sa iyo ng ibang mga tao, ng ibang kaanak, lalo na yung partido ng babae o kung ikaw ang partido ng lalaki. Basta importante, masaya yung pagsasama nyo. Tapos kayang-kaya ninyong panindigan, kayang-kaya ninyong buhayin ang inyong mga magiging anak. At syempre, lalong-lalo na yung pamilya ninyo magiging stuck forever sa ganong klaseng, di ba, ganong klaseng idea na masaya at kahit papaano ay wala nagiging problema, di ba? Maganda guys yung ginawa ni Draven Black dito in a sense na yun nga lang ang yung biglang nawala yung lalaki, di ba, dun sa part na yon. Gusto ko talagang himay-himayin kasi ito kasi first time ko rin po talaga baka ni-review, parang book review. Parang di ba ganun, story review ba ito? Na di ba na parang nawala yung lalaki, dun nga sinasabi natin, dun lang yung mali. Dun lang yung sinasabi ko na minsan, mahirap kasi yung ganun eh. Huwag niyong ipag-overthink ang mga babae, lalong-lalo na kung talagang nabuntis o kaya syempre di ba, kasama niyo sa sarap, kasama niyo bumuo. Tapos biglang, 'di ba, mawawala ka, mag-disappear ka na lamang na walang paalam. It's X para po sa inyong lingkod. Red flag para po kay Red yan. Hindi po tama 'yon. Kaya sabi ko din sa mga katulad din natin, halimbawa yung mga boys na ganito at nalaman ninyo na buntis din ninyo yung girlfriend, na buntis ninyo yung nobya nyo, ganyan. Maganda ka na. Totoo yan guys, maghanda ka na. Hindi kasi malaking adjustment. Talagang malaking adjustment. Sabi nga natin, ginusto ninyong dalawa yan, 'di ba? Hindi lang naman siguro biglang immaculate concept yun. sorry sa yung parang Holy Spirit nang ba? Parang wala kang ginawa kaya nabuntis yung babae. Syempre dalawa kayong may gusto niyan eh. Kung pumasok kayo sa ganun, 'di ba? Alam niyo dapat yung consequences. Paano kung nabuntis? Paano kung, 'di ba, makabuo kayo? So anong gagawin mo bilang lalaki? Dapat ito pertaining lang sa mga lalaki. Magpaka-lalaki lang kayo na i-provide o kaya gawin yung dapat, di ba? Kaya tulad nga sabi ko sa inyo, maging patas, gawin sa alam mong tama na paraan, di ba? Huwag yung gano'n na parang katulad kayo ni-mention, bigla na lang nawala, although in good purpose naman, pero mali pa rin yung biglang naghanging lahat, biglang alam mo yon, biglang nag-iisip tuloy babae, nasaan ka, nawala ka na lang, na parang magiging single mom na lang ba ako, di ba? Yun pala ay mag-work siya ng gano'n na maghahanap ng trabaho para lang ma-prove yung sarili niya, di ba? Which is parang medyo, para sa akin, mali talaga yon, di ba? Na bigla kang babalik na may sana sinabi mo na lang na sige, mag-work ako, maghahanap ako talagang trabaho, i-improve ko yung sarili ko mula sa pagiging yung parang sabi niya parang pulubi lang na di ba? Pulubi pero may cellphone na doon ka talaga. Tapos siguro pagkausap ko si Draven Black ngayon, magtatawanan na naman kami dito sa mga nangyayari dito sa mga kwento natin. Pero kahit pupulutan naman natin ng real life at talagang mga totoong experiences sa buhay, di ba? Na kung saan pwede natin kapulutan ng aral, di ba? Kaya yun, dun lang tayo guys. Panindigan natin lahat ng mga steps, lahat ng mga nangyayari sa buhay natin dahil talagang wala naman wala naman dapat ibang sisihin diyan eh. Wala naman din ibang dapat na gawin kundi harapin mo, 'di ba? Katulad po ng ito na nakabuo kayo ng pamilya at siya na nga sana ay maging, kung meron man halimbawa na nakikinig sa atin na katulad po dito kay Nani Mencho at kay Grace, same story o kaya sabihin natin na may somehow pagkakapareho. Good luck at sana ay manatiling maging masaya ang pamilya at sana ay alam mo 'yon, through thick and thin, ma-provide ninyo lahat, hindi lang para sa inyong sarili, kundi pangangailangan ng inyong mga anak. Di ba? Parang, parenting? Parang ako nagwe-webinar tungkol sa parenting. Maraming salamat na naman po syempre sa lahat ng mga nakinig na naman ng ating kwentuhan dito po sa Red Diaries Tagalog Love Stories. Ulitin po natin, lahat po pagdating sa pag-ibig, talagang malaki ang nagiging possibility, di ba? Hindi lang natin pwedeng hanggang dun lang, ikahon lang sa mga alam natin na parang love team, magkapareho lang. Alam niyo na, nabanggit ko na yan kanina. Well, pwede ka rin pong magbahagi ng iyong sariling kwento at ganoon na rin sa mga
palagi na rin po nagsisend sa atin. Please hindi po sila agad ma-feature dito sa ating mga regular episodes for Red Diaries dahil ini-edit at i-edit pa po talaga muna ng mga editors natin yung mga kwento ninyo para nang sa ganun ay mag-swak doon sa pinakatema ng ating channel at sana isuportahan nyo po palagi ang lahat ng mga uploads natin, lahat ng mga stories po natin. Sisikapin po namin na mas pakikiligin ka sa iba pang mga kwentuhan natin dito sa Red Diaries Tagalog Love Stories. May podcast po tayo, suportahan at i-follow nyo na rin po at sana ay maging kaisa kayo sa mga halos sa 4,000 na nagpi-play o mga 4,000 plays ata umabot na tayo sa ganun doon sa podcast natin sa Spotify. So sana po ay isa kayo doon sa mga umaantabay. Okay? reddiaries2021@gmail.com ang email po natin dito para sa mga kwento ninyong kakilig-kilig. Kung ikaw man po ay umabot dito sa puntong ito sa pinakadulo ng ating episode, maraming salamat at solid ka talagang ka. Ay! Hanggang sa susunod po nating kwentuhan dito sa Red Diaries at sa susunod na naman nating pagtatala ng kasaysayan ng pag-iibigan dito sa Red Diaries. Ako po si Red. Hanggang sa muli. Sa bawat oras, ika'y naalala, subalit wala ka na sa aking tabi. Salamat sa masasayang alaala, pag-usapan natin dito sa Red Diaries, Red Diaries, sa Red Diaries, Red Diaries, sa Red Diaries, Red Diaries, sa Red Diaries.